nag-ano. Pursuant to the City Order Number 24, Series of 2024, issued by the Philippine Government, all elected department series are required to register and update the information in e-travel, the official website by the Government Travel Declaration System, before proceeding to immigration, quarantine, and customs. E-travel is accessible via eTravel.gov.ph or the eGov.ph app. Your attention please, for your safety, the advice of passengers to use on location of your taxi. Available activities stand outside the landing area. Please avoid accepting ride offers from individuals outside the terminal. They are not authorized. Every security is actively monitoring the area for intervention. Paalala ko para sa inyong kaligtasan sa mga lamang sa mga opisyal na airport taxi na makatagpuan sa kinalagang kapalitan mo sa airport area. Iwasan kung tumanggap ng alok mula sa kinalagay sa labas ng terminal, hindi ito sila permisado. Patuloy na nag-iisip ng airport security upang matilakan na ang resulta sa biyahe ng mga Ba't magkatest ito ko si Tarlac Province at saka isang yung kinamay, yung isang kinamay. Isang kinamay. Ito. Ayan, at saka medyo magka-hulma yung best. Oo. Dito. Saro. Ayun na pala si Eddie. Hello mga ka-crown! Naisip ni John Ray na ginagawa niya ito para kay Eric. Ako nga, basta 4 hours okay ako. Kasi ikaw kasi Jay, ginagawa mo ito dahil siguro yung passion mo. Nakikita ko naman. Di ba kasi ginagawa para sa teams? Diba? Saka hindi naman gumasto. May team sa kanina. So, diba? Na-reply mo na si JP. Oo. Hindi ka pa maniniwala. Nakaloka ka. At least ka, naka-2.5 tayo ngayon. Ay, 6.3. Nabawi na yung pinakain. Pinakasahin na ako eh. Si Christian laging bawi naman pa. Wala ka kami sa Pero yung YouTube sa inyo talaga yun? Ganun din, depende tayo. Ganito yun. Kasi nga, gamit nila yung The Crown Philippines eh. Kanina ba talaga yung real one? Ala Jonathan. Kay Jonathan. Tsaka may isa. Sa Becky's din? Hindi, meron pa siya.
May friends pa sila. Ay, Mali yan sa amin. Natsuwa na talaga ako nakapa. Wala lang. Kuha ko naman yung power bank ko. Oo. Wala pa ma. seryoso ba? Charing lang. Ano nag-charge pa naman? Pero pas- Bumili ka na lang Basag bago, na. ma. Kaya ang alak-alak na lang ang sweldo mo. Sabi ni Anton sa akin, gumagana pa naman. Kung ano yan? Power bank. Tignan mo. Kra. Gumagana pa naman. Huwag mamaya mapansin. Sama ako. Pag bumili ka na. Pili na nga lang ako sa bangko. Wala pa ba? Hindi pa ba nag-message si Sir John? Yung sa ano natin, mano to? Follow up ka. Follow up ka mo. Kapag naman. Walang sabi. Ang feeling ko, mas Manawagan ka. ang pinaka mas makatotohanan mga kay M, kay attorney, yung sa Ito nakita ko na to sa amin. Sa kondo. Bakla pala siya. Kano kaya ang bayad ng teleperformance dyan? Asia, may Europe, may Bushen? Ano? Bushen? Yung premyo kaya yun? Okay siya. Dapat mo ba? Emi lang mga gusto. Para lang magka-try. Try! Tuloy. May magka-try. May sa apat na magka-try. Sa ganun mga sa ganun. Meron kasi pag ganyan yung natin natin. Ano dahil yung solo ka?
Si Eric Budicel. Ang sama yung kasama. Naging chinito si Eric. Hindi naman ako dyan. Pwede na sila ng sabi na. Baka nagbibihis pa si Eric. Yung channel ko. May headrest pa, no? Nare-realize na siguro si Jade na maliit siya. Maliit siya. Sa first place, genre. Si Eric yung pupuntahan natin. Ano naman ka? Pupunta ko. Pati ko rin. Ano kaya ulit last name niya? Gudelano. Ano, Guducelli ka dyan.
kay Grace Goodillan. Maria Christian Lloyd King Man. Hello po sa 4View. Nag-theater ang 4Viewers. Charot. Baka dapat mo galing US. Hindi na bumili dito. Hindi na bumili dito. I mean, pagdating, ba't naman siya bumili? Ba't i-stand doon pa pag yung galing? No. Masabi lang yung galing. Imported nga. Eyeglasses na yun. Naalala ko yun. Aso yung ganun pala akong big. Yun lang, yung ginamit ko ng may daan din naman kanyan sa kabila ko. Turistic din. Congratulations. Tutubuhin ko na namin yung varicose vein dito. Yung totoo. Anong message? Wala. Waiting for tonight's episode. Can't take the tiara hole. Fine, last na lang. At least may mag-post tayo today.
Eric Goodelac. Nangyari ko lamang yung puno malapit sa Phil Trust Bank. Once again, we're calling the attention of the passengers. Eric Goodelac, please proceed to Phil Trust Bank right now. Please proceed. Please proceed in front of video. Front desk. CDD1. CDD1. Size 4 inches. Akala ko si ano, si Eric. Si Eric Goodelac. Ayun, baka nga yung ano. Tingnan ko yung double check. Kapatid ba ito? Hindi kami pinapunta ng MI organization para sa dali sana namin third party. CDD. Yun naman pala. Size 7. Last message was hinihintay yung bag. Ayan, palabas na po. Palabas na daw siya, guys. Palabas na. Palabas na ng air. Nauna. Palabas ng aeroplano. Diba? What? Ay, tama na. Ayun. Ayun. Nakasal. Ayun. Nandiyan na si Mr. Earth, Emerald. Mr. Asia. Refer for. Ayan na siya.
salamat po dahil Doon tayo. Doon tayo. Madali lang. Kasama namin yung kapatid mo tsaka si Oo, nakita mo? Nakita mo? Ayun. Parang init lang po tayo. Siguro dito na lang. Asa dito. Picture mo na natin. Kung na lang tayo sa dati mo, para at least kita yung pwede. Dito lang. At hindi tayo nakakaharap. Ayun dito. Baka maka-wide tayo. Saan ba yun? Wala yung nasa Batangas noon. Wala. Parang lahat ba kayo Eric? Hindi naman. Lahat ba may Eric? the fourth. Kaya ako noon, the fourth junior the fourth. Kahit dyan na po. Dito. Yan na. Walang tao. Yan na tayo masarap. Oh, ito yung background. Hindi maganda yung back. Dito pa din. Gold. Dito lang. Dito Para ka may ba? Dyan na lang. Okay na. Sarap ka man. Dapat may photo mo. Uy, ang dami ko. Sige, Eric. Here. Tignan ko lang po yung tsura ko mamaya. Pagalitan na naman ako. Ni? Nung manager ko, hindi maayos yung tsura mo. May light ka, Jay? Malobat na. Pang ano ko mamaya sa interview. Pero ito muna yung photo. Yan. Ready? Smile. 1, 2, 3. Tapa. 1, 2, 3. Ang palobat. Perfect. Tapos sige, ano lang. Portrait tayo na focus. 1, 2. Eric dito naman. 1, 2, 3. Thank you. Pati Eric. Isa pa. Okay, good. Thank you po. Okay, we're good na. Wait lang. Grabe yung biyahe. Almost 3 Lapit days. tayo, Jay. Oh my God. 3 days ang biyahe. Lapit tayo. Teka lang, Ben. Sino bang last na nagganyan? Si Jake, no? Doc Jake. Oo. Si Doc Jake. Wait lang. Go lang kayo. Eme naman kasi. Grabe naman kasi yung ano. Oo. Pero experience. Good Oo. experience. Mag-start ka na fresh. Ano? Naligo ako baka sabihin niyo hindi ako naligo. Naligo ako sa ano. Naligo ka saan? Sa may Doha. Ayan. Oo. Okay. Wait lang ha. Okay. Go lang po. So, yan naman pala. Ready? 1. Tingin ka lang dito sa atin. Sabag sa ilaw ah. Sige po. 1, 2, 3. Go. Alright. Hi guys. Good day. Kasama natin ngayon ating newly winner ng Mr. Earth International na nagkamit ng title ng Mr. Earth Tommy. Asia 2025. Si Eric Godelano Hello from po. Philippines. Kumusta? How's your travel? Almost 3 days yung biyahe ko pero alam mo yun, fulfilling kasi hindi lang naman tayo pumunta ng Colombia nang wala tayong naiuwi, and at the same time happy ako because I did great with everything I've done, and alam mo yun, masarap sa puso na uuwi tayo ng may naiuwi para sa Pilipinas. And how was your journey so far? My journey with Mr. Earth, sobrang saya lang din kasi first time ko sa Latin America, at the same time first time ko na nakasalamuha ng mga iba't ibang lahi, and you know what,
I am very happy and proud kasi yung ibang lahi na mga Latin American lalo, tuwan-tuwa sa akin and mahal na mahal nila ako. Meron mga nag-i-invite na sa akin sa Peru, Nicaragua, ang dami na nag-i-invite sa akin and mahal na mahal nila ako. And sobrang nakakatuwa at yung experience ko with Mr. Earth, the best. Sino ang unang naging close mo? Ang una kong naging close doon si Dominican Republic since siya yung nagtatranslate ng ng Spanish to English. Nung una, medyo nahiya ako, pero at the same, hanggang sa yung iba doon nagtatry na silang mag-English, nagtatry na silang mag-approach sa akin, and sinusubukan nila na maging kaibigan ako, which is nakakatuwa kasi ibang lahi sila and we are Filipinos and we are loved. Pero hindi yung mas pinaka-nahirapan ka sa competition? With the competition, siguro, sa food. Sa food. Hindi ko, baka isipin niya binabash ko yung Latin America. With the food kasi, we are known with flavors, a lot of flavors. But with Latin America, yung food nila dun is more of salty or more of cilantro yung lasa nila doon. And tayo, alam niyo naman, adobo. Yung adobo, Diyos ko po, sinigang, and iba't iba pa nating food, iba't ibang lasa. Yun yung nakakamiss doon lalo. Pero at the same time, good experience naman. Siyempre, namimiss ko yung rice. Oo naman. Yung rice nila doon may asin. Oo, parang fried rice sa atin. Pero sa kanila doon, plain rice pero may asin. Eric, what's next for you as Mr. Earth Asia? What's next? Siguro gusto ko muna mag-focus dun sa advocacy natin, which is sustainable ecotourism, and alam nyo, marami akong natutunan about sa iba't ibang ecotourism, lalo sa Colombia, which is pinangangalagaan nila lalo sa Bogota yung kalikasan nila, and ang dami kong natutunan sa kanila na pwedeng i-apply dito sa Philippines. So, siguro mag-focus muna ako doon, and I want this title, not just as a title, I want this to become something na talagang makakatulong ako with Earth. Some may ask kung ano ang role ng Mr. Earth Asia. Yes, with Mr. Earth Asia, since familiar tayo kay, syempre, Miss Chelsea Manalo. Parang ganun din siya. But this one is with the continent itself, and ako yung napalad na nanalo. Yes. Magkakaroon ka ba ng trips around Asia? Abangan nila, baka po meron tayo kasi may mga nag-invite na po sa akin sa iba't ibang bansa, and hopefully matuloy. Any plans ng Mr. International Philippines Organization about you now that you've crowned as Mr. Earth Asia? Hindi, nakakausap ko pa lang si Tito Norman, and syempre thankful ako sobra dahil kayo mga pageant media is talagang sumalubong sa akin, and I'm very happy. And hindi ko pa nakakausap yung mismong organization, but soon makapag-usap kami kasi kalalapag ko lang, gusto nila mag-rest daw muna ako. Meron ka bang gustong may ibigay na advice sa mga first time na nagko-compete sa international stage? And sa mga first time na magko-compete internationally, gusto ko lang tandaan nyo na do it with heart, and do it kasi ginagawa nyo siya para sa bansa natin. And with that, alam ko na mapupush kayo kahit na malayo kayo sa family nyo and sa mga friends nyo. As long as your goal is to make the Philippines proud. Ayun lang. And lalo kay Lars. Siya yung pinasahan ko, di ba? Lars, alam mo na, next year, ikaw na yung babiyahe, nakakapagod, pero worth it. For how many hours yung travel mo? Going to Turkey is, kasi dalawa yung papunta ko ng Colombia is, to Turkey around 14 hours, and then, nag-layover ako doon around 6 hours. So, total is mga 30 hours, 30 to 32 hours, ganun siya kalayo.
Grabe. Grabe talaga. Yun na lang masasabi ko, grabe. Okay, ako, if you can describe your journey in one word, what would that be and why? Exciting. Since it's my first time going to Latin America and it's my first time meeting amazing people outside our country. And it's so exciting that I make our our country proud, and up until now, dala-dala ko to. Nakaka-excite kung ano pa yung mangyayari sa akin in the future. And if you could pick one of your experiences siguro na pinaka nag-stand out, what would that be? With nag-stand out siguro, nung mag-ano kami nung magdi-defense kami about our advocacy, sinuot ko yung damit ni Sir Philip Gio. And that time, kakain kami sa labas Hindi ko alam na after pala namin kumain, hindi pa pala kami dediretso dun sa defense. So, suot-suot ko na yung damit ko for defense. And you know what? Sobrang pinagtitinginan ako ng mga tao. Not because kakaiba yung damit ko, pero sobrang ganda daw nung style ng damit ko. Even the organizers there, hinihingi nila sa akin, binibili nila sa akin, sinasabi ko bawal. And I think that in that way, nag-stand out ako kasi hindi ko lang siya sinuot, but I am proud na gawang Filipino. And yung suot ko ngayon, kung makikita nyo, yun yung jeans kung nakita nyo sa mga post ko. Yun yung jeans na parang ang ganda-ganda sobra and gawang Filipino. Nakaka-proud. Sustainable pa rin siya, recycled. And shoutout kay Gio. Maraming salamat. Last na lang, message na lang to the pageant fans. To the persons behind your journey. Yeah, of course, lahat ng sumuport sa akin. Family ko, sa organization, sa aking manager, sa aking Luminous Studios, sa aking mga friends, maraming tumulong sa akin. Hindi ko na mababanggit lahat, pero I'll be posting soon. And especially, iyaano ko yung mga lumapit talaga sa akin to help because yung pageant journey ko to, it was full of struggles but also full of surprises. And maraming salamat sa lahat ng tumulong at sumuporta sa akin. Hindi ko na lang laban ito, laban natin to at laban ng buong Pilipinas. Maraming salamat. Eric, ako, the previous winner was from the Philippines. Were you able to speak with Nathaniel? With Nathaniel, hindi ewan ko, nagka-problem yata siya sa US kasi manggagaling siya sa US to Colombia. So, alam ko nagka-problem yata siya. Pero, ayun naman, nakapag-usap naman kami through chat and okay naman. Was there any point in the competition that you felt like you're one of the favorites, that they're eyeing on you to win one of the titles? Yes. So, medyo na-feel ko siya. Nagtatanong nga rin sa akin yung manager ko that time na parang, uy, may favorite ba? Ganito, ganyan. Sabi ko, na-feel ko naman na favorite ako kasi, alam mo yun, every time nalalabas ako with yung creations ng mga nagdamit sa akin, lagi nilang binabate, lagi nilang sasabi, ang ganda. And sa buong stay ko nung sa Colombia, masasabi ko na they are eyeing for me. And siguro, hindi lang binigay yung dun sa top 4 na talagang pero siguro may plano sila at may plano ang Diyos sa akin. Who were you closest with? Yes, Nicaragua. Si Gabriel. Hello, Gabriel, if you're watching this. Kaya ko lang sabihin, let's go. Thank you. Thank you. Congratulations. Maraming salamat sa inyong lahat. Yes po. Pakilala, I'm Eric Godilano, your Mr. Earth Asia. Dito hating yan sa lens. Sa lens. Huwag sa ilaw. Ito, dito. Ayan. Alright, ready? Wait lang. 1, 2, 3. Hello everyone, I'm Eric Godilano, your Mr. Earth Asia 2025. Ayan, perfect. Perfect. Thank you po. Congratulations. Sa